Zabi, scam, mura siya buh. So basahon na to sa Exodus 27 verse 20 ngadto sa 21 sa Binisaya para makita nato unsay gihisgutan aning parsya kay sumpay man ni sa tiruma, in which ang tiruma nakita nato ang niaging tiruma means take the donation. So dunay tulo ka donation katong offering sa offering para sa katong half shekel, sa katong gitawag og individual, offering sa half shekel sa katong 20 pasaka, o katong offering sa komunal, katong gitawag og mga gamit para sa Mishkan. So kini nga katong nga parsya is mo tong hisgutan atong niagi nga tiruma. Tapak sad to sa mga wala na hisguting nga parsya. Pero kani karon mao ni ang sunod sa tiruma. Titzabi. Diin dinhi na gisgot mahitungod sa oil, sa holy oil, sa balaan nga oil nga gihimo nila sa una, diin gi-donate pod ang mga galamiton ani. Vestment of the kuhanim tong sanina sa pari. Giunsa pagbuhat, unsay materyales, unsay balaod, so gisgutan sab dire. Then mahitungod sab sa kaning gitawag og inauguration sa ritual. Human sa ilahang paghimo, nagbuhat silang inauguration. Diin human niini pwede na nila gamiton o gisgutan po na ni parsya kanang gitawag og altar, kato mismong gitawag og Mishkan. So gisgutan din tanan mga balaod. So giingon diri sa 27 sa Exodus, ug ikaw magasugo sa mga anak sa Israel. Kinsay gisugo? Israel. Kinsay gisultihan sa mga gahom ani? Si Moshe. Nga ipasulti sa mga anak sa Israel nga managdala sila kanimo og lana nga lunsay sa oliba nga linubok alang sa suga o olive oil nga gi-refine og maayo aron himuunong oil alang sa suga aron pasigaon sa kanunay ang lamparhan. So nagisgot ni siya holy oil. Sa balong-balong nga pagatiguman sa gawas sa tabil nga anaa sa tubangan sa pagpamatuod. Magisgot ko ni sa tabil dito sa Mishkan. Siya aron ug ang iyang mga anak nga lalaki magbantay niini sa laray gikan sa hapon hangtod sa buntag sa tubangan ni Hashem. Kini tulumanon nga walay katapusan tungod sa mga anak sa Israel ngadto sa ilang mga kaliwatan. So balik ko nako, nagisgot ni sa gitawag og holy oil, vestment of the Kohanim, sanina sa Kohanim, unya inauguration, katong pagpasalamat kay nahuman na ang sanina, then ang gitawag og Mishkan. So dinhi ang makagagahom nagsulti kang Moshe nga nag-ingon, and you command, you meaning si Moshe, command, Titzabi, command the children of Israel, and they should take, sa ganitong take, ato na aging parsya, teruma, to you a pure olive oil. Sa daw kuhaon, pure olive oil. So nagsumpay ni siya ang tiruma ug ang titsabi. So ang tura karon nagsulti sa tanang mga leader, sa tanang nga henerasyon, dili lang sa una, but also to the generation karon. Nagsulti nga kini nagadasig ingon nga ehemplo sa tanang mga Hudiyo nga kinahanglan ilang ipagawas ang ilahang pagkasila, ang pagka-precious nga naa nila. Kinahanglan ilang ipagagawas. The Jewish identity concealed tungod kay gitago sa matag usa nila. Ganun nahitabo man nga ilang gitago tungod kay sa una pa manggod inigpagawas nila sa ilang pagkasila. Gukuron manggod sila sa mga Gentile. Kukurong sila, munang mapugos sila og tago og magbatasan na lang ingon pud ng mga Hentil. So, ang Zohar nagsulti og ang Midrashim, this Jewish identity is like an olive oil. Nahisama ni siya sa kanang gitawag og olive oil. Ngano unsa may naa sa gitawag og olive oil? Tungod kay ang kining gitawag og olive oil is gitago niya ang gitawag og requirements of necessary effort to reveal the oil. Sa tupa, kung tanaw na to ang olive oil, dili na siya ingon nga puo lang nimo human pug-uni mo gawas ng oil, kun dili nag-require ni siya og great effort in order to reveal the oil.
So sama sa Hudiyo nga, ang Hudiyo, ang kanang naa sa iyang inside is kinahanglan na siya og kanang great effort usa mo gawas ang iyahang pagkasiya. Like oil, it can never really be mixed and always float above all other liquids. So makita nato nga kung ang usa ka Hudiyo iipon nimo sa mga tao, iipon nimo sa inchik, mulutaw gid iyang pagka-Hudiyo. Iipon sa mga Pilipino, mulutaw gid ang iyang pagka superior, ang iyang pagka-Hudiyo. So sama sa usa ka oil nga ihulog nimo sa ibabaw sa tubig, sa baso nga tubig, nga ang oil mo separate gyud dito sa tubig. Mulutaw gyud ang iyang pagka-oil. So ingon ana ang Hudiyo. So oil if dropped on a solid will spread out and soak in. So makita nato din nga kung imo po siyang ibutang og solid, mumalas siya tapos musuksok ngadto sa kinaladman ug dili na gani nimo halos mapapa, kabantay ka ng mga oil, ibutang kahoy. Then magbutang pug kag tubig, ibubo sa kahoy, di ba ang kahoy mabasa, pero kalaunan mawala ra ang iyang basa kay naugas siya tungod kay gisupsop ug mawala ang iyang marka. While ang oil gisupsop siya sa tubig, pero ang iyang pagka-oil mupilit diha sa kahoy. So ingon ana, mulutaw gyud ang identity sa usa ka Hudiyo. Bisan sa mata sa pinakabugoy nga Hudiyo. Daghan naman kog bugoy nga Hudiyo nakitaan. Pero bisan unsa ka bugoy nila kabalo gid sila mampo. Daghan sila na memorize nga salmo. Unlike sa atoa nga religyoso ta pero pila ra ka salmo ang atong na memorize. So ang atoang equivalent layo sa equivalent sa usa ka Hudiyo nga sirkilan kay bisan tuod bugoy sila pero mulutaw gid ang ilang pagka-Hudiyo kung masagol na sila sa mga Hentil. So oil makes light. Ang oil makes light. And oil is compared to Diyo. Therefore, Diyo is light. So every Diyo without exemption, mabugoy o mabuutan, has such a soul and it often manifests itself in the strangest. Okay? So tanaw na tong maayo nga walay exemption gyud, mamayong maudautan. Mugawas gyud ang iyahang pagka-Hudiyo, pagkapinili sa mga gawom bisan sa kanang dili nato masabot nga pagi. Maghatag-tag usa ka ehemplo ani. Dunay usa ka Hudiyo, dunay usa ka restaurant nga ang tag-iya nanjo, Hentil. Karon kining usa ka Hudiyo nga nisulod dinhi bugoy-bugoy ni Hudiyo ani kay dili man ko sure nga naman mosulod man og Gentile nga restaurant. So paglingkod niya ana gitunulan diretso pud sa mga bata-bata sa mga silbidura og kanang pagkaon. Unsa tong pagkaon nga iyang gitunol nga nasuko man ang Hudiyo. Nasuko gyud maayo ang Hudiyo. So niduol ang tag-iya. Ningon nga ano masuko man ka Diyo, gitagaan na gani kag pagkaon. Suko man gyapon ka, ngano masuko man ka. Siya nga, nganong tagaan mo ko anang nimo pagkaon, usa may pagtuon nimo sa kuha. Anang Hudiyo. Usa may pagtuon nimo sa kuha, nganong tagaan man ko nimo anang pagkauna. Siya nga, usa may diferensya ani di ba nakit-an ta man ka atong niagi semana diri man ka nikaon man ka. Nikaon man ka ani nya karon tagaan ta ka ani dili na ka mukaon. Oy, naunsa man ka nga wa ba ka kabalo nga pas-over karon? So anang Hudiyo. Ay, tama na ang Hentil. Tama. Moto nga gitagaan siya karon sa Hentil og matsa. Gitagaan siya karon og tinapay nga walay igpapatubo. Og tuod man ang Hudiyo nikaon og malipayon siya nga nikaon didto sa unkosher nga restaurant. So tanawan na to bugoy nga Hudiyo pero mulutaw gid ba nga sa panahon nga duna sila mga tulumanon nga kinahanglan nilang kuan, tulumanon nga ilang tumanon, mamulutaw gid ang ilang pagka matinuon. Ningon pa siya nga, unsa may pagtuon ako, unsa may pagtuon ninyo sa kuha Hentil? Unya na pa siya nga mukaon lang bisag unsa, bisag Passover. So mo to na kabalo, Passover di iron, dili dapat ihatag og mga pan, dapat di ang ihatag nato is matsa. Mo to nikaon siya paghatag og matsa.
So pangutana lang mo, dili man ni siya kaayo taas anyway nga lesson, pero nindot ni siya nga lesson. So pag ingon sa Hudiyo karon og kung sa may pagtuo ninyo nako, hintil. So pangutanon ko na nato atong sarili, unsay mali kung goy? Sa diferensya na og goy. Ngano ingon ana man siya, ngano ingon ana man sinultihan nga ug mukaon di ay bisan unsa guan dautan di ay unsa may buot pasabot niya sa pagpangutana niya, unsa may pagtuon ning suko agoy. So kung tan-aw na tugmayo, makita nato nga daghan kaayong mga tao nga nagsuroy-suroy, dili lang hundreds but even thousand nga mga Hudiyo nga nagsuroy-suroy bisan asa sa kalibutan nga ingon ana og mga experience. Pero ang Talmud nagsulti ang Talmud nga ang usa ka Hudiyo basta mangawat. Tanawan batasan sa usa ka Hudiyo ha. Ang usa ka Hudiyo usa mangawat, magampo sana sila. Lahisan no. Kita makaampo ra man tag mukaon. Pero sila ultimo mangawat, magampo na sila. Mangayo na sila panabang kang Hashem. Mangayo siya kanang gitawag og success ngadto kang Hashem. Kita maulaw ta sa to sarili nga magampo ko niyan, ngawat ra ba ko. Pero sila dili bisan ang pagpangawat nila ila na ipanangit kang Hashem. Mao nang makita nato nga kaning mga Hudiyo nga nagkalain-laing grupo sama sa Reform, Reconstructionist, mga Conservative, ug uban pang nagkalain-lain nga mga grupo, proud kayo sila sa ilang pagka-Hudiyo. Mao na nga natuman nang gisulti diha ni David sa Psalm 126. When Hashem brings back the dispersed of Israel, ang mga Hudiyo will be like a dreamers. Mao ni sulti ni David dinhi sa Psalm 126. Nga sa diha nga gikuha na ni Hashem gikan sa ilahang pagkatag-katag sa tibuok mga nasod, ang mga Hudiyo gibalik na dito sa Jerusalem, ang mga Hudiyo daw sama sa mga magdadamgo. Kuan kay baka nang tag-as mga pangandoy, tag-as sila kuan. So yun ana, makita nato nga bisag bugoy sila pero naalang gihapon nila, dagin na po sila tag-as nga handom ba nga bisag bugoy ko pero naagi panahon nga makatuman ko. So mo lang nga gina-emphasize nato ni siya maayo nga kani man gud usahay ning pagtuo sa tao gud. Kung tan-aw nato maayo no usahay kanang kusog gani kaayo ta. Kusog kaayo niya. Sa panahon nga kusog kaayo ta pagtuo, doon na maging mga possibility sa kinabuhi nato nga makakita tag mga kapakyasan, makakita tag kanang mga kapanglulan. Diin sa panahon nga makakita ta ng mga butangan na murag moderate tag discourage. Moderate tag sa manioy tuman mo tatagmaan niya na nga anaaman na sila mga badlungon man kaayo. So nga maoy mahimong rason nga mapangdol na hinuunta. Okay, the more nga taas kaayo kag lantaw sa imong sarili, dako man pud kaayo kag expectation nga balos ana niya. Nagtambag yun nga better to walk in the middle path. Nagtambag sila kanunay gid ana. Kay basin unya nga tungod sa kakusog sa imong pagtuo, taas na pud kaayo kag expectation ug sa panahon nga naa na ang pagsulay, basin unya og dili ta kadwanta. Ngano naa da ita sa kanang gitawag taas nga pagtuo unsa di ang naa sa imuha. The more nga taas kag pagtuo, the more nga daghang naglayas. Mo na nagatambag ang mga sages nga kinahanglan mo agita sa middle path para makalahutay ta. Unsa man ang gitawag middle path? Kining middle path is mao ni ang kanang gitawag og maayo ka pero naa po kay pagka bastos gamay. Kanang gitawag gani sa mga babae og Maginoo pero medyo bastos. Kanang makatuman kag tura daghan-daghan pod pero naa po'y panahon makasala ka. Dili ta nang
kuan nga maningkamot jud ka nga di kasala, di kasala, di kasala. Nga wala na lang gyud po kay panahon nga kung mahimo di gyud kuan ningkamot jud ka nga mamaayo maayo nga dili na lang ka nga imong tunglohon imong sarili kung makasala ka bisag gamay. Dili daw. Ngano makinahanglan gyud ka labi na nato nga naara sa kanang gitawag og kanang minimum lang nga pagtuo. Na dili kasama sa mga great chadikim nga grabe yung pagtuo. Nga bisan pagpatyo na sila, katawa lang sila, kita dili mo taingon ana. Oh, so diri ta agis to nga. Tanaw na to sabot nga murag maipit ta wave gamay. Wave gamay. Sabot na tuman og tura nga kayap tuman. Sabot nga maipit gamay, wave gamay. So ingon ana ra siya ang dapat kay para makalahutay. Oh, kinumdum ko sa unang panahon, sa panahon pa sa ko ang papa sa una, may his memory be a blessing to us, nga daghang mga kaigsuunan nga init yung kay sa pagtuo nga grabe gid ka stricto yun. Pero sa paglakat sa panahon, sa dihang nagsige nagsamok, katong mga stricto kayo, wala na nako sila makita. Pero katong mga tao nga bugoy-bugoy, katong mga kaigsuunan nga okay lang na sige lang okay ra na. Katong mga igsuon nga mga ingon ana hangtod karon nilahutay na sila. So mao na epekto sa giingon sa mga sages nga walk in the middle path. Mura na siya kalsada ba? Kung naay kalsada ana, kung maglinog asa man ka moagi. Kung ana ang linog asa man ka moagi. Sa daplin o sa tunga. So kung kita'y pasultihon sa daplin kay basig maligsan ta. Pero niingon ang sages ayog agi sa daplin kay sa daplin naa diha ang angel of death. Ngano man tanaw ra gud isi ka daplin naas tunga. Kumutuya na pagtuya na taas kay naglabay pak. Una ka sa tunga unsa ra may kuan nimo? Ana-ana lang ka. Mo ana-ana lang ka ngano man naman ka sa tunga. So dili ka mahulog, dili ka malabay ngano man naa ka sa tunga. So mo nay talambago na to rong gabi una nga naay mga kapakyasan, yes, naay mga kapakyasan. Naay mga pagtuman, naay mga kapakyasan. Tuman sa mga butang nga kanang makaya nato. O makaya nato katong kaya-kayahon nga makaya gid nato, ay kayahon nato na. Pero doon gyud panahon pud nga mga pangdol ko ta usahay, mga sipyat ko ta usahay, then we have to consider it. Kinahanglan i-consider nato na kangano man apil man na sa atong panaw, apil na sa atong pagbaktas. Murag na siya og kanang maglakaw ka sa kalsada nga takilpo ka kay nakatunog kag bato. Pero sa imong pagkatakilpo ni hunong bakag lakaw wala, imo lang gihapuhap, gilot-hilot gamay padayon na pug lakaw. Ana ra siya. Dili kay imbis sa takilpo ka mudagan ka. Unsa man nimo paglahos dito nga dagma man gininuong ka ana. Ngano man takilpo nagdug kanya nadagan ninong kadi hagba ka. Pag aksyon takilpo ana hunong ko kadiyot biak hilot-hiloton. So pag hilot-hilot ana akin na. Lakaw na pod. So yun na lang ang ako ang buot ipa sabot. Okay? So ningon ang Talmud tells us that before a Jewish thief steals, he prays to him for success. Mao na ang Reform, Reconstructionist, and other groups of Jewish are very proud of the title Jew. Although they reject the laws and practices of Judaism, bisan todo ilahang gi-reject ang uban, kay nga naman doon na po sila ilahang pagsabot, pero pag ingon og Jew, they are very proud. Hopefully, one day, everyone is going to wake up. Kanang makamata na unta pud ba? And realize that all the paradoxes, ang tanang mga naagian, o kanang mga kabuang, mga contradiction nga naagian, nga natago sa ilahang sulod, sa pila ka libo ka tuig, is unta mo-reveal na siya. Mumukuan ba mugawas gani, mugawas ang pinaka-inner nila luyo sa ilahang pagkabadlungon. Ngano man kaysa pagawas nila sa ilahang gitawag og inner,
diha nila makita nga ang kinatibuk-an sa kinatibuk-an is only part of a big dream. Usara na siya kaparte sa usa ka dakong damgo. So, all we have to do, ang kinahanglan na natong buhaton bisag moagi ta diha sa middle path, all we have to do is to make light. Mao gani mo make og light kay naa ka sa tunga, pwede ka mahimong daot, pwede po ka mahimong maayo. Mo na mohimo kag light. Kay para permanente gyud ka inklinado diri sa maayo. Oh, pero dili kay kamusaka. All we have to do is to make light, as much light as possible. Ano man, because we are in a free generation. Nato sa henerasyon ba nga wala nag-ipit sa atoa. Wala nagbunal para motuo. Unlike sa una nga mapugo sila tuo bisag mali tungod kay naaman sila sa opresyon. Pero karon wala. So kinahanglan buhaton nato dinhi sa atong kaugalingon ang tanang butang para makalahutay ta dinhi diha sa pagtuo. Oh, sama gud atong Catholic tales nga usa ka Hudiyo nga gikapoy siyang pagka-Hudiyo. Unya tanto niyang suroy-suroy nahimo siyang kanang gitawag og Buddhism, nahimo siyang Sintoism, nahimo siyang atheist, nahimo na lang siya bisag unsa. Uto nga tungod sa kadaghan niyang naagian nga reliyon, libog na siya unsa may tinuod ani. Sa may tinuod ani. Sige siya mutana Christian, mutana so tinuod niya, di mo siya makontento kay sa Christian pud makasinabot. So hantud dunay nakaistorya sa iya nga usa ka tigwa nga naay kuan dito master dito atong bukira. Bukid sa hibok-hibok. Adto dito kay siya'y makatug-an sa imuha unsang itinuod nga reliyon. Reliyon may mo na problemahan mo to nga tabok siya. Bukid, daghang bukid, sapa. Isa ka sapa hasta kapito tabok ka. Ganaana man pud ang sapa. Hasta kapito sapa niya dito na kita niya tigulang dito ga meditate. Kita niya tigulang. Ya mo tong ipangutanan niya dunay nakasulti nako manong ba nga on lagi. Kanang ikaw daw nasay usang itinuod nga reliyon. Dong giingnan siya sa tiguang. Sa pagpaingon pa lang nimo dinhi nasayod nako. Nasayod ko nga usa ka Hudiyo. Ang ako lay kasulti nimo pagpakahudiyo. Video. Usa ka Hudiyo uli dito sa inyo ha og batasana ingon nga usa ka Hudiyo. Uli kung unsa ang imong kinuhaan. Mao gani nga kita sad makita nato nga kuan kay ta murag obsessed kay ta ba. No hay ta murag ta kontento nganuman dili man gud kitay man of the hour. Dili man gud kitay gisgutan sa Biblia nindot man gud tong apil ta sa gisgutan sa Biblia. Mo na grabe kay ta maka lantaw sa kanang gitawag og Hudiyo. Murag grabe ta obsession ba, obsessed kay ta. Nga kung buto naon, dili man ang ipa-obsess ang Hudiyo, kundi ang ilahamang tura nga itudlo sa tuwa. Dito ta sa tura dapat ma-obsess, dili sa mga Hudiyo. Nga kung makakita tag Hudiyo, mura naglangit kay nato lang taon. So, ingon ana ba? So, hangtod mo abot sa punto nga malimtan nato, ng mga nuahay data. Pwede datang maparehan nila nga mahimong matarong sa tubangan sa makagagahong pinaagi sa pagka-Hudiyo. Awil kita pod, pwede di ay punta nga mahimong matarong sa mata sa mga gahom pinaagi sa tuang pagkanuhay, ato nang nalimtan tungod kay obsessed ta sa paglantaw sa ilahan nga sila mo gitawag og gisgutan diha sa Biblia. So kini nga section kung tan-aw nato maayo, kinahanglan i-crush. Nagpasabot ni siya nga pareha sa oil ba nga sa ang olive, dili nimo makita ang oil until imuha siyang i-crush. Until nga imuha siyang i-refine, daghang kay trabahoon, usa pa mulutaw ang gitawag og oil. O sa diyang mulutaw ng tinuod nga oil, bisan asa nimo siya isagol, mulutaw gyud siya sa iyang pagka-oil. So ingon ana sad, sila nga mga Hudiyo kinahanglan mulutaw sila sa ilang pagka-Hudiyo.
kita po kinahanglan mulutaw kita sa atong pagkanuhay, kinahanglan mo pagawas kita o kinahanglan kanang mahimo kitang fraud sa ato ang pagkanuhay. Dili kinahanglan nga magsige ta gunon mag-convert ko. Pag abot dito sa pag-convert na, magmahay na ngano man lisod man di ay. So adyo, we see a Jew that does not reveal in his Judaism, and we must squeeze ourselves and do all we can. Buhato na to tanang butang nga siya mo pauli dito sa iyang pagkahudiyo o kita makasabot nga naapod tayo ato ang sarili. We do all we can to bring our inner self to our own. Kanang muli ta ba masabtan nato nga naatay sarili, sila naapod sila sarili. Pareha tatanan paingon dito kang Hashem. Sa panahon nga moabot na ang Masyak, sa dihang itukod na niya ang templo, ang tanang butang mubalik na didto kang Hashem. Hudiyo man ka o dili hudiyo. Karon unsaon man nimo pagbalik didto kang Hashem kung ang imuhang personality mismo, ang imuhang pagkaikaw, imong nalimtan, kinagsige na lang kaghangad dito sa ilaha. Pag ingog hudiyo, ali na mo, ang pangutana maapil baga didto. Di ba dili? Pag ingon sa imuhag, noahin na, pangutana maapil ba ka didto? Dili po, nga naman, nalimtan na mo ang imuhag, kanagsige kagtuman dito sa ilaha. Pag ingon dito, hudiyo, dali na mo diri, usa na mo sa kuha. Nagtuman ka. Nagtuman kay hudiyo, nagtuman. Ikaw, nga nagtuman, pero dili ka hudiyo, maapil ba ka dito? Dili. Karon pagtawag sa noahid. Noahid ba ko dili? Magduha-duha na ka nga naman, wa ka nagtuman sa imong pagkanuahid. Ang imong gituman, ang dito man ka, sa walay apil. Sa wala kay apil. So kinahanglan i-squeeze na to sama sa olive oil ang atuang kaugalingon para makita na to ang atuang pagkakita. So kinipod nga parsya naghisgot pud ni nga sa tanang parsya gitawag og 54 parsya. Kini ra nga parsya maoy parsya nga wala gyud mahisguti ang ngalan ni Moshe. So sa tanang parsya gikan Bereshit hangtod sa Haatsino or Zut Habirakha, last parsya. Tanang parsya naagid ang pangalan ni Moshe except Tet Zabi. So ang Tet Zabi wala gyud mahinganlan ang ngalan ni Moshe. Pero sa tanang parsya pod mao ni ang Tet Zabi ang pinaka nakita gyud unsa ka maayo si Mose. Kinakuha ninyo ang ratio nga ang Tet Zabi wala gyud mahisguti ang ngalan ni Moshe. Pero dinhi sa Tet Zabe, dinhi pod nilutaw ang iyang gitawag inner nga iyang pagkasiya. Nga naman ang istorya na focus man sa iya ha. Pero ang iyang ngalan wala mahisguti. Okay, pangutano na tug una, nganong wala man mahisgutan ang iyang ngalan? Pag ingon dito sa Torah, you tell to the children of Israel, ang giingog yu si Mose. Pero wala man gito, and Hashem said to Mose, wala man gana, wala gisiguti ang ngalan. Pero nganong wala man gisiguta aning parsyaha ang iyang ngalan? Okay, one reason for this absence is that after the Jewish people sinned with the golden cup, igil sa Hebrew, sa human sila nakasala sa golden cup, ang makagagahom gusto ka isilang laglagon tanan. Pero si Moshe, nagpugo. Unsa may sulti ni Moshe? Hashem, pasayloa sila. Kuhaan ako ang ngalan sa basahon sa kinabuhi. Sa imong basahon, kuhaan ang ako ang ngalan diha sa imong basahon. Luwas na lang, pasayloa lang ang Israel. Kita kaya ba na nato sakripisyo atong kaugalingon para sa uban? Dili si Moshe ra. Unsa ipakuha ang iyang ngalan. Og tungod ana, the name Moshe was omitted in this parsha. Makita nato na sa Shemot 32:32. Nga niingon si Moshe,
kuha ang akong ngalan diha sa imuhang basahon. Pasaylua lang ang Israel. Og tungod ana, and the result was that Hashem forgave the Jewish people, but also he omitted Moshe's name. Mao na nga kini nga parsya is wala ang ngalan ni Moshe. So the result was Hashem forgave the Jewish people, but he also omitted Moshe's name. Kinilang parsyaha nga wala ang ngalan ni Moshe. Pero tanaw na itong maayo ba? Murag there is something wrong with this parsya. Ato tanaw maayo ha. Kung tanaw na itong maayo, kini nga parsya is wala pa nakasala ang Israel sa Golden Cup. Sa sunod parsya pa, makasala ang Israel. Pero nauna man og hangyo si Moshe nga pasaylua ang Israel. Nauna man si Moshe og hangyo nga pasaylua ang Israel. Bahala kuhaon nimo ako ngalan diha sa basahon sa kinabuhi. Nga dito pa man siya sa sunod parsya makasala. Dito pa man sila sa sunod parsya musimba sa Golden Cup. So firstly, the sin of the Igil, the Golden Cup, is the next week section, the next parsha. The whole things happened after Moshe's name was erased. Nauna ang pag-erase kaysa nahitabo. Diba strange? Secondly, gihimo niya itong argument of Moshe nga na-convince niya ang makagagahom nga pasayloon ang Israel. O ang makagagahom, iyang gipasaylo ang sala sa Israel nga klaro man kaayo nga hinos kaayo ang gibuhat sa Israel. It is clear violation of the law of forbidden idolatry. Then finally, ikatulo, if Moshe's argument saved all the Jewish people, kung ang argument ni Moshe nakaluwas sa tanang katawan, nganong gi-erase man ang iyang ngalan? Buot ba'y pasabot nga ang Israel maluwas, niya siya mo'y dili maluwas? Di ba strange? Strange kayo eh. Murumag na mali ani. Makaana ta ba? Kay tanaw na to pinaagi sa hisgot sa kanang gitawag Hasidic tales. Bantayan ninyong maayo ang Hasidic tales. So matubag na to ni pinaagi sa pagtubag o Hasidic tales. Okay. Ang primerong rabbi nga nagtukod sa mga Kasidus is si Rabbi Baal Shem Tov. Gitawag na siya in short og Besh. Baal Shem Tov. So, samtang nagtapok sila diha, nabantayan sa ihang mga estudyante ba nga, gahinuktok man ni si Rabay, unya nihangad. Nya, magsigig yaw-yaw si Rabay, nihangad niya. Pagdugay hangad niya, sige yaw-yaw, tingala ang mga estudyante niya, sa si Rabay. Pero kanang mga butangan na, perminti na nila makita si Rabay, ngayon ana. So, perminti nila ba nga makita nga usahay wala sa sarili, murag wala siya sa iyang physical world ba, murag wala siya sa out of mind siya. Karon sige hangad-hangad ni Rabay, sige murag naagi siya ginuktukan nga dili masabot taon-taon ditindog. Pagtindog ana, misayaw siya la, sayaw gid siya Hasidic dance. Pag sayaw niya Hasidic dance, ang mga di mo nagtan-aw, nisayaw na lang po, nisabay ni Rabay. Hangtod nakita nila tanan, nga sila na tanan, nagsayaw. Ala, sayaw, di sila banat. Hangtod nga, niabot sa punto nga, di na sila kalihok tungod sa kakapoy. Moto nga nakita ni Rabbi Baal Shem Tov nga, ang uban nga nanayaw nga nangahapla na, kay kikapoy nagmaayo, uban namungko na, moto nga nilingkod si Rabbi Baal Shem Tov. Ihangak siya. Niingon dayon siya sa iyang mga estudyante, nasayod ba mo nga nung
gibuhat nako to. Nasayod ba mo nga nung gibuhat nako to? Okay, salamat. Okay. So, nilingkod si Rabbi Baal Shem Tov ug nisulti siya. Nakasabot ba mo nga nung gibuhat nako to? Nga naghangad-hangad siya, niya manisayaw. Ang mga estudyante niya nisunod lang po. Uban sa kadako kaayo nga katingala. Okay. Ningon si Rabbi Baal Shem Tov, kagahapon, naamang ko'y babae nga niadto sa kuha kagahapon, nihangyo siya nga, tagaan unta siyang anak. Unya, akong nakita nga kanang bayhana is nakadikri nga walay anak. Kadikri nga walay anak. Moto nga, nangayo ko kang Hashem, uban sa lalong kaayo nga pamalandong, nga unta, tagaan niyang anak ang babae. Hashem, tagaig anak ang babae. Bahalag, imong walaon ang ako ang bahing dito sa ulang haba. Mutong hangad siya, nagampo na ito siya, nga Hashem, himua, nga ang imong halangdon nga kaluoy maana sa babae. Iablihi ang imuhang ganghaan sa langit, aron ang kining babae, makabaton og anak. Mahimo nga kuhaon nimo ang ako ang bahin dito sa ulang haba. Ihatag lang, taga ilag anak ang babae. Katingala ang mga estudyante niya, Rabay, nganong nagsayaw man ka? Nganong nagsayaw daw si Rabbi Baal Shem Tov? Tungod kay nakita ni Rabbi Baal Shem Tov nga gipatawag na siya sa heavenly court. Human niya og pangayo sa human niya pangayo kang Hasya, ihatag ang ipangayo sa babae, bahalag mawala iyang bahin sa ulang haba. Gipatawag siya sa heavenly court, o gibalitaan siya sa heavenly court nga wala na kay bahin sa ulang haba. Kung kita'y balitaan nga wala na kay bahin sa ulang haba, unsa may mahitabo sa tuwa? Manimba pa kahata? O sa Katoliko pa na, di nakamalangit. Bisag saon ni mong simba, di nakamalangit. Ug kita ana unsa may tabo sa tuwa. O di ba kanya-kanya na tagbulag away pulos ning simba-simba di kumadtog langit. Pero si Rabbi Baal Shem Tov unsa maihang reaksyon? Ang iyang reaksyon, nisayaw siya. Nisayaw siya maayo nga hantod nga ang uban nakasayaw na lang tungod sa gibati nga kalipay ni Rabbi Baal Shem Tov sa balita nga gihatag sa iya sa Court of Heaven nga wala na siya bahin sa ulang haba. Nalipay siya. Nga naman, tungod kay ang iyang pag-alagad is wala na ibabag. Wala na ibabag nga gitawag og ulterior motives. Nga naman, kasagaran ko na ito mag-alagad is mag-alagad ko karon kay aron makabaton ko bahin dito sa ulang haba. Unya, ato na lang pong iniglek ang ubang tao para lang makasiguro ta sa ato ang ulam haba. Ug kanang tungod sa pagtinguha natong ulam haba, mauna siya ang nakababag sa atoa para makita nato ang panginahanglanon sa uban. Busa nalipay si Rabbi Baal Shem Tov nganuman tungod wala na interference or wala na ulterior motive ang iyang pag-alagad kang Hashem. Busa, makaalagad na siya kang Hashem. Kaya wala niya kinahanglan na ang ulam haba. Ang iyang gikinahanglan, ang Hashem. Mao ni nga kaninga para siya nag-explain na siya ngano si Moshe was willing to be wiped out of the his name was willing to be wiped out in the Torah because he do not need ulam haba. He only needs Hashem. Because of this, they were rewarded a very high spiritual in ulam haba. Yes, nawala ang ilang ulam haba. Pero tungod sa ilahang gitawag o paghandom kang Hashem, bahalag walay ulam haba.
pinakataas nga posisyon sa ulam haba ang ilahang nabatnan. No one was ever more united with and devoted to it than Moshe. Walay lain si Moshe, si Rabbi Baal Shem Tov, ug uban nga mga tzadikim. Ug kita dili naman ta bisan pagpustaan na ita ug moingon na tingog mo gawa sa atua dung ayaw na lang pagsimba-simba kay mo lang gyapon musimba ka di ta man kaluwason sa mga hawa na ta. Tungod kay ang ato ang ulterior motive sa ato ang pagsimba is ang luwas. Tungod kay luwason ta. Tungod kay naghandom ta nga sa tumoy aning pag-alagad nato matkatilaw naman lang tabisan tumoy na lang sa ulam haba. Kay naghuna-huna ta nga ang atong sulbad sa problema is ang ulam haba din dito makatilaw na tagkalipay tungod kay dinhi sa kalibutan grabe ang ato ang pag-antos. So dinhi gipakita sa mensahe dinhi sa Tiruma that no other important is Hashem even without ulam haba. Our entire being was Torah, was Hashem. Bisan pag wala na minus ng ulam haba. Kay kanang ulam haba, mura na lang na siya, pakapin ba? Mura na lang na siya, kay nagbuhat kag maayo, pakapinan ta ka. Pero ang price gyud na to, sa ato ang pagtuman is ang Hashem. So mo to nga si Moshe, ni subida siya, ug nagpuyo siya dito sa bukid sa Sinai, sulod sa 120 days. Una, 40, ibaba siya, gibuak niya ang golden cup, ipakaon niya sa mga tao, pagkaman ibalik siya, another 40 years, aron pangayoon, pasaylo niya Hashem. After sa 40 days, libalik na po siya, aron sa pagpahinomdom sa katawan sa Israel, ops, ugma, ilul, kinahanglan, andamon ninyo inyong kaugalingon, aron magpinasayloan mo sa inyong usag-usa, aron maandam mo sa panahon nga ang makagagahom maghukom na sa tanan niyang mga binuhat dito sa Rosh Hashanah. Og hangtod sa paghukom, mangandam na pud mo sa inyong kaugalingon og napulo ka adlaw aron ang inyong sala mapasaylo. Nibalik na pud si Moshe pag naog niya Yom Kippur na. Mao na 120 days without eating or drinking in order to receive it directly from Hashem. Even though his life is in risk, delikado kay 120 days kisa may makagwanta na. 2 days murag piki na gani. Ya, dunay manghambog nga 10, ambot lang ka unsa na ka tinuod. Magpuasa kag 10 days unya magsige po kag padaplin kay pabugnaw para makalahutay ka wala ka nagpuasa. Kaya mga Hudiyo mangita nagpaagi para masakit nila ang ilang kaugalingon. Yung puasa og pulo pero puyo og langob kay para makalahutay ko wala ka nagpuasa. Kaya mga Hudiyo gani magpuasa sila ilang sakiton ug maayo ilang kaugalingon. Dili sila mangitag kumpot. So mali to siya nga klase nga puasa. Pero si Moshe 120 days, walay kaon, walay inom. Iyang gibutang sa rest ang iyang life para lang makaabot siya dito kana siya. But his connection with the Jews was even deeper. Ano man, tanawara, nakasala ng Israel, iilis pa niya ang iyang bahin para lang pasayloon. Unsa kalalom na nga relasyon sa imong isikataw? Nga wala kay paglantaw para sa imong kaugalingon kundi ang imong gitan-aw is ang kinatibukan. Gitan-aw nimo ang ubang tao una kay sa imong kaugalingon. Ngano man tungod kay ang laing tao is higher kaysa ato ang kaugalingon. Higher ang ubang tao. Mao gani nga kung mag-ampo daw ta para madungog ta, kung mag-ampo mangayo ta sa atong kaugalingon, ayaw pag-ampo para sa imong kaugalingon, pag-ampo ka para sa uban. Kaya makagagawom, muhatag lang nag-ina para nimo. Well, kung mag-ampo ka sa uban, para sa uban, ang blessing nga ihatag para sa uban, isa imuha na tanan muagi. Panalanginan ka sa makagagahom, aron tong imong gipangayo nga makabaton og maayong kinabuhi, mahatagan nimo og matunol nimo dito ang maayong kinabuhi nga imong gihandom sa ilaha. Mao na ang gibuhat ni Moshe. Giuna niya ang ubang tao kaysa iyang kaugalingon. Kita wala man ta, sigurista man ta.
Naman na to sarili. Di na lang ta mag, kuan ba, di na lang ta mag plastic gani. Mao gina siya ang reality. Unahon ginato ang pagkugalingon kaysa uban. Pero ang mga great tzadikin dili. Mas importante nila ang ubang tao. Tungod kay higher ang level sa ubang tao kaysa atong kaugalingon. Even Tura, ang laing tao, ang Israel, i-compare kang Moshe, mas dako pa ang laing tao kaysa Tura. Iya nga lang, gipapahawa niya dito sa Tura para lang masiguro ang ubang tao. Di ba strange? Moto nga iyang gibuak. Tungod ka ang Ten Commandments, ang Table of Stone, iyang gibuak. Tungod kay mas importante ang mga tao kaysa Table of Stone. In which Hashem, ang reaksyon ni Hashem, nasuko ba si Hashem sa pagbuak niya sa Table of Stone? Wala. Iya pang gidayeg si Moshe. Makita na to na Deuteronomy Advarim 34:12. Nalipay pang makagagahom. So dinhi atong masabtan karon ang ngalan ni Moshe nga na-missing diya sa Torah before sa sin of Igil, before sa sala sa bulawan nga baka, is gikuha pag-una ni Moshe ang iyang kaugalingon para lang masiguro ang ubang tao. To save the Jewish people. He got his own power to save the Jewish people. Mao nangining par siya na una ang pasaylo kaysa dito sa naitabo. So, the real essence is revealed. Nakita gyud ug unsay iyang pagkasiya. Si Mose, nakita nilutaw ang iyang pagkasiya. No, wala siya gitinguha sa iyang kinabuhi, kundi ang Hashem lang. Nga ang tanang tao unta, makakabuot sa pagkausa dito kang Hashem. So, kasagaran sa section sa Torah begins with the narrative in the third person. Muna moingon, and Hashem spoke to Moses. Sa ato pa na narrator. Pero kini sa para sa Techabi dili, you tell to the children of Israel. Ang makagagaw mismo, mo nagsulti, you tell to the people of Israel. So wala nagamit karon og kanang gitawag og third person. So this section Techabi with Hashem speaking directly to Moshe, you command Bini Yisrael. You command Bini Yisrael. So command means to connect. The word for command also means to connect. So grabe ang connection ni Moshe sa makagagahom as well as grabe ang connection ni Moses sa katawhan sa Israel kay kaya niya isakripisyo iyang kaugalingon para lang sa katawhan sa Israel. Kaya niya ang isakripisyo ang iyang bahin dito kang Hashem para lang sa ubang tao. So the Torah is telling us, nagsulti nato, that Moses' essence is you. Ang essence, ang kinalauman ni Moses sa pagkasiya is kita. Nganong kita man, nganong apil man ta. Tungod kay ang nadawat ni Moshe nga Torah is not only intended for Israel, but also intended for Noah. Nganong manadawat man niyang apil ang 7. So pag ingon ni Moshe, you, his you was connected to the Jewish people and to Noah. So the real essence of Moshe, ang iyang importante sa iyang pagka-Moshe, ang iyang pinaka-importante is kita, ang tanang tao sa kalibutan. Okay, nasabtan ninyo maayo ang parsya karong adlaw. So muna karon nga he was willing to risk everything ug sa sunod parsya makita nato ako rang i-repost dili naman ni kay sumpay naa naman ang sumpay ani di barin dito sa kuan. So i-watch lang ninyo, i-repost lang na pwedeng abot sa di barin nga panahon. Kay kompleto to siya. So giris niya ang iyang kaugalingon, mo to pagkasunod parsya dito makita niya nga giluwas niya ang katawhan sa Israel pinaagi sa pagsakripisyo niya sa iyang kaugalingon. This is also explains why Hashem led to him. Nga naman naminaw makagahom ka Moshe, tungod kay ang gihangyo ni Moshe dili para sa iyang kaugalingon, kundi para sa ubang tao. Then si Moshe
remind sa atoa that atong huna-hunaon sab ang ubang tao. Although naatay ato ang sarili, pero ato pong tagaag panahon nga dunay ubang tao nga naghandom nga unta tabangan nato sila kampo para sa ilahang kaugalingon. Although they transgress, yes, because they worship idolatry sometimes, but the entire Torah, they are still connected to Him. The entire Torah is for all the nation, for all the people, or for all humanity. Na ay para sa Jewish, na ay para sa Gentile. Another reason that Moshe's name is missing is because this portion, kining Titsabi, falls near the date of Moshe. Ngano? Kanang pitsa gud sa bulan sa Adar din higisgutan ang gitawag og Titsabi. Mao po ni ang pitsa diin namatay si Moshe. This month also died Moshe, kining bulan sa Adar din gisgutan ning Titsabi. Ug ang bulan sa Adar was nevertheless transformed in the Jewish holiday of Purim. Wa kabantay mo, bulan sa Adar mo ni panahon nga pag-celebrate sa kanang gitawag og Purim sa panahon ni kinsa to? Ni Haman, ni Mordecai ug ni Ruth. So, the month of Adar was nevertheless transformed in the joyous holiday of Purim because Haman did not know three things. Dunay wala mahibal si Haman. Tulo ka butang. Una, wala kabalo si Haman that Moshe was also born on this day, on the month of Adar. Secondly, that the righteous after their death, wala kabalo po si Haman nga ang mga matarong sa human sila mamatay, are more alive. Muhi inoon sila and active in the world than never before. Mas active di ang namatay kaysa katong buhi pa siya. Kung wala masabti ni Haman. Tungod kay ang patay, sa dihang namatay na siya, mubuhi, matara siya glain. O dito makabato na po siya bag-o nga lawas din, mahimo na po siya active sa pagtuman sa balaod ni Hashem. Ug ang ikatulong butang nga wala mahibal ni Haman sa bulan sa Adar, ang pinaka most important in every generation has to have a leader like Moshe, like Mordecai. Mao nay wala masayre ni Haman sa bulan sa Adar. Nga dunay sama ni Moshe. Mao si Mordecai. Si Mordecai maoy Moshe sa iyang henerasyon. Mao nay wala masabti ni Haman. So Mordecai, like all true Jewish leaders, connected the Jews. The Jewish people in that day of Haman could have saved themselves. Sa panahon ni Haman, giluwas sa mga Hudiyo ang ilang kaugalingon. Pinaagi sa pag-refuse na sila mga Hudiyo. Kaya kung mayon sila Hudiyo, ipapatay man sila ni Haman. But Mordecai inspire them all to refuse. Ayaw dili. Ipalutaw na to ang atong paghudiyo. Sama ni Moshe, willing to be erased. Willing mamatay. Bahala nagmamatay ta. Basta mulutaw lang ang ilahang paghudiyo. Kita po, bahala mamatay. Basta mulutaw lang ang atong pagkanuhay. So today, over thousands of years, so daghan kaayo ang andam mamatay para lang sa gitawag og true nga pagtuo. Ingon ana unta ta sama kang Mordecai nga mulaban gyud kung unsa ang atisan pagluyo sa matayo. O kini mo resulta and it resulted in great happiness, just like Baal Shem Tov's story. Diba? Si Baal Shem Tov, gisacrifice niya, pero nalipay siya. Tungod kay ang heavenly court, nagpahibalo niya, ngawa na siya ulang baba. Kita pa na, wala na, goal na kaita, pero siya, nalipay siya. So, it will be with us. Naara na nato. Hashem willing. Nga niining panahon na, nga nasayod ta sa mga butang kung unsay angay natong nahibalan, nga unta, magkinabuhi ta,
ingon sama sa mga gitawag og great tzaddikim nga dili lang maghuna-huna sa atong kaugalingon kundi maghuna-huna sa ta. Ose Shalom Bimrama Uyase Shalom